3:48 na mga kapatid. At dito pa rin tayo sa araw ng Sabado. At pizza dos tayo mga kapatid dito sa buwan ng Mayo 2026 pa rin yung ating taon. At ito nga yung unang Sabat na ating ipinangingilin. At ito itinangin ng ating Ama para sa lahat ng mga lingkod niya, mga kapatid. At ngayon nga, may gusto akong ibahagi sa inyo. Ikalawang mensahe ko ito ngayon sa inyo, mga kapatid, sa loob ng isang araw na ito. Mag-alas 4 na tayo. Tingnan lang natin kung yung oras. Eksakto ng oras, alas 3:49, mga kapatid, ng hapon. Para sa mga kapatid natin na mga nakakausap ko, sinasabi ko sa kanila, may buhay na walang hanggan. At mayroong hindi talaga mamamatay, mga kapatid. Pinagtatawanan nila ako, mga kapatid. Dahil sabi nila, lahat daw na tao ay mamamatay. Ikaw, kapatid, na nanonood dito, ano ang paniniwala mo? Lahat ba talaga ay mamamatay, mga kapatid? Ito kasi yung ating isang basehan, mga kapatid. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Dahil ang pagbabasihan natin ng katotohanan ay ang banal na kasulatan. Tandaan niyo, mga kapatid, kung gusto mong maging totoo ang iyong mga sinasabi, ang iyong mga ginagawa, kung gusto mong maipakita mong totoo at mapatunayan ng lahat na totoo ka nga o ang iyong mga ginagawa at sinasalita, magbigay ka ng patotoo. Magbigay ka ng ebidensya. At may pinahawakan ka na siyang magpapatunay ng sinasabi mo at ginagawa mo ay totoo, mga kapatid. Ito ang masasabi ko sa inyo. Walang ibang totoo kundi ang salita ng ating Panginoong si Isao Ama na nasa langit. Yun lang ang totoo, mga kapatid. Wala nang iba. Pag hindi ka naniwala ron, wala ka sa katotohanan. Hindi ka kasama sa linya ng mga nasa totoo, mga kapatid. Naulit ko, ito para doon sa mga tao na hindi naniniwala na mayroong hindi mamamatay. Ang sabi nila, lahat daw na tao mamamatay. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Ito ang salita ng ating Panginoon na si Isa. Nakasulat doon sa aklat ni Juan 11:26. Tingnan natin, mga kapatid. Hagipin natin yung Bible. Nako, mahirap, mga kapatid. Basta banggitin ko na lang at kumuha na lang kayo ng inyong ballpen at papel, ilista nyo na lang, mga kapatid. At doon nyo makikita na sinasabi ko ay totoo. Juan 11:26. Yung mga kapatid, basahin natin. 11:26. Ito, pwede natin ipakita ito sa inyo, mga kapatid, dahil pwede naman natin ilipat-lipat itong ating camera kahit wala tayong tagahawak. Naku, ay mahirap, mga kapatid. Makikita nyo siguro pero hindi ko makita
kung natututukan nga ng kamera dahil ang ginagamit natin ngayon kapatid ay back camera ng ating cellphone. Sinubok ko lang kung ito'y maganda mga kapatid. Dahil wala tayong taga-video pa dahil wala pa tayong tayo ay nakabilang pa sa pinakamababang uri ng pamumuhay mga kapatid. Kaya hindi tayo basta-basta makakuha ng mga gamit na kinakailangan sa ganitong gawain. Basahin na lang natin mga kapatid. At mapapatunayan nyo na lang ito kung kayo mayroong listahan. May papatayo at bullpen. May listahan itong tato. 16. Babasahin ko na. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, hindi magkailanman. Sinasampalatayanan mo baga ito? Yun ang tanong sa atin mga kapatid. Kung ito ating sinasampalatayanan. So kapatid, sumasampalataya ka ba? Na dito sa sinabi ng ating Panginoon na ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay magpakailanman. Naniniwala ka ba dito kapatid? Salita ito ng ating Panginoon. Ngayon, binabanggit ko ito sa lahat. Sabi nila. Kahit yung mga Hudyo kasi, naniniwala dito. Yung pumatay sa ating Panginoon, hindi sila naniniwala. Dahil sinabi nga ng mga Hudyo sa ating Panginoon noon, si Abraham nga, aming ama, ang tawag nila kay Abraham, namatay. Ay, sino ka ba na magsasabi sa amin ng ganyan, na may buhay na walang hanggan? Ay, yung aming amang si Abraham ay namatay. Diba? Kaya ito ang isang kasalanan. Sa paningin ng mga Hudyo nung panahon na yun, ito yung isang kasalanan ng ating Panginoon sa kanila. Na ang ating Panginoon daw, ang pagkawari nila, ay nagkukunwaring Diyos. Namumusong. Yun ang kanilang paniniwala nung panahon na yun. Yun ang pagkakilala ng karamihan. Kaya siya ay pinahuli. At namumusong daw. Karapat-dapat na daw sa kamatayan yung mga ganung pananalita na magsasabi ng katotohanan ayun na ay kasalanan. Sa panahon ngayon mga kapatid, pag nagbanggit ba tayo ng katotohanan na iputos na ating Ama sa Langit, ganun din ba kaya ang pananaw ng mga hindi naniniwala sa buong kautusan mga kapatid? O ngayon, isa ako sa inutusan ng ating Ama sa Langit na maghatid sa inyo ng magandang balita mga kapatid dito sa panahong ito ngayon, dito sa huling araw. Kaya ngayon, sinususugan ko yung mga sinasalita ng ating Panginoong si Isa nung siya nandito pa sa lupa. Dahil ngayon, lahat na huling masalita ng ating Panginoon nung siya nandito sa lupa, dito sa bibig kong ito, ninyong maririnig. Kahit wala itong ipin. Wala ka makita ang ipin. Ubus yung ipin ko. Kaya yung magkumita ako ay parang kinakapos mga kapatid. Dahil naubos yung ipin ko dahil sa yun, yung pinagkaloob sa akin ng ating Ama na nakapaghilot tayo, nakakapagpagaling tayo, nakakaramdaman. Pero may epekto pala yun sa ating ngipin. Mauubos ang ngipin mo. Nasa lang natin sa inyong sasalatayanan mga kapatid, buhay na walang hanggan. Tandaan nyo, may buhay na walang hanggan. Pero paglipol mga kapatid, may paglipol sa lahat ng mga makasalanan.
Basahin natin doon kay Jeremias 4:6, mga kapatid. Jeremias 4:6. May paglipol, mga kapatid. Ito, basahin na natin, mga kapatid. Jeremias 4:6. Kayo'y mangagtaas ng watawat sa dako ng Siyon. Kayo'y magsitakas sa katitiwasay. Huwag kayong magsitigil sapagkat ako'y magdadala ng kasamaan mula sa hilagaan at na malaking paglipol. Alam niyo ba ibig sabihin ng paglipol, mga kapatid? Ito'y kamatayan, mga kapatid. At sino-sino ang tatamaan ng paglipol na ito, mga kapatid? Basahin natin sa Aklat ng Mga Awit 101. 8. Kapitulo 101, versikulo 8, mga kapatid. Sa Aklat ng Mga Awit 101, versikulo 101. Otso. Yan, basahin na natin, mga kapatid. Ilista nyo. Aklat ng Mga Awit 101, ang kapitulo, versikulo 8. Tuwing umaga ay ating lilipulin ang lahat na masasama sa lupain. Yun yung sagot, mga kapatid. Ang lilipulin ay ang lahat ng masasama sa lupain, mga kapatid. Tuwing umaga, ika dito, ay aking lilipulin ang lahat na masasama sa lupain upang ihiwalay ang lahat na manggagawa ng kasamaan sa bayan ng Panginoon. Masdan yung mabuti at pakiraman ninyo ang ating sarili, mga kapatid. Obserbaran natin ang ating sarili kung tayo ba ay isa sa mga masasama. Tayo ba ay kabilang sa mga tao na masasamang tao? Kung ikaw ay nagawi ron sa linyang yun, mga kapatid, mag-isip ka na. Dahil may pilipul sa na masasama, mga kapatid. Yan. Andun pa sa sa 145, 145, aklat pa rin ng Mga Awit, 145, 20. Versikulo 145. Ay kapitulo 145. Versikulo 20. Ito na tayo, mga kapatid. Makinig kayong mabuti, mga kapatid. Aklat ng Mga Awit 145, 20. Yan, simulan na natin. Iniingatan ng Panginoon ang lahat na nagsisiibig sa Kanya. Ngunit, lahat ng masama, lilipulin niya. Yan ang sinasabi niya sa Jeremias 4:6 na mayroong malaking paglipol na dadalahin ng ating Panginoong si Esau Ama dito sa lupa. At yung pala ay doon lang sa mga masasama. Alam niyo, mga kapatid, bibigyan ko kayo ng napakalaking clue para malaman ninyo kung sino yung masasama. Kapag ang isang tao narinig niya ang 10 utos at hindi niya tinupad ng buo, kasama siya sa masama, mga kapatid. Yan ang nakakalungkot na isipin.
Pag narinig mo yung 10 utos, pagkatapos hindi mo tinupad, sinasabi ko sa iyo ang katotohanan, kasama ka sa malilipol. Hindi ka naniniwala, kapatid? Bigyan kita ng talata. Andun sa sa aklat ng mga gawa, 3:22-23. Sinasabi ko sa inyo, kapatid, kapag hindi kayo naniwala sa 10 utos, kung iisa lang ang inyong tutuparin doon sa 10 utos, baliwala yan. Kailangan 10 utos nga, 10 eh. Diba? Huwag mong dadagdagan at huwag babawasan yun, mga kapatid. Dahil kasama pupuksain. At ihanapin natin yung aklat ng mga gawa, 3:22, mga kapatid, 23. Yung 10 utos, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, kailangan buo na gagawin natin yon para hindi tayo makasama sa malilipol. Bigyan ko kayo ng example. Ayan. Para meron kayong pag-iisipan sa araw-araw. Itutuloy nyo ba yung pagsuway o babalik na tayo sa pagsunod sa 10 utos? Dahil ito ay iniwan ng ating mga magulang ito eh. Ngayon, tayo ngayong mga anak ang inuutusan na ito ay balikan. Kaya sabi ng ating Ama sa atin ngayon, balik loob kayo sa akin sa pamamagitan yon ng pagtupad ng kanyang 10 utos, mga kapatid. Dahil ito, tingnan nyo. Gawa 3:22-23. Tunay na sinabi ni Moises. Kilala nyo si Moises, mga kapatid. Siya yung binigyan ng ating Ama sa langit ng 10 utos, si Moises. Ito, tunay na sinabi ni Moises, ang Panginoong Diyos ay magtitindig sa inyo ng isang propetang gaya ko, ika ni Moises, mula sa gitna ng inyong mga kapatid. Tandaan nyo, pinapakinggan nyo mga kapatid ay Kapatid Vlog. Siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na si inyo sasalitain niya. Siya ang inyong pakinggan. Pag sinabing siya, nag-iisa lang to, siya. Pero kung sinabi niyang sila, may mga kasama ito. Pero ang nabanggit dito mga kapatid, siya ang inyong pakinggan sa lahat ng mga bagay na sa inyo'y sasalitain niya. Nag-iisa ito mga kapatid. Sa 23, at mangyayari na ang bawat kaluluwa na hindi makinig sa palitan ay pupuksaing lubos mula sa gitna ng bayan. Yung bang pagpuksa at pagpul, mga kapatid, yun ba magkaiba ba yun? Yung pupuksa at lilipulin, magkaiba ba yun mga kapatid? Magkahiwalay ba yun? Di ba't yun ay iisa? Pagpuksa at paglipol ay iisa. Kapag hindi kayo nakinig sa propetang yaon na binabanggit dito sa aklat ng mga 3:22-23, kasama kayo sa mapupuksa at malilipol. Totoo yan mga kapatid. Dahil nakasulat. May isa pa na magpapadiin dito, yung Hebreo 10:28. Tingnan natin mga kapatid. Hebreo 10:28. Makinig kayong mabuti. Hebreo 10:28. Ang magpawalang halaga sa kautusan ni Moises sa patutuo ng 2 o 3 saksi ay mamamatay na walang awa. Diba, mga kapatid?
ang mga kautusan ni Moses na hawak-hawak ko, mga kapatid. Yan ay sa patotoo. Patotoo ng 2 o 3 saksi. Pag hindi nyo pinahalagahan. May nagpapatotoo na nga, hindi nyo pa pinahalagahan. Mamamatay kayo na walang awa. Yan, yung nakasulat, mga kapatid. Hindi yan sa akin ang galing. Yan ay sa banal na kasulatan, mga kapatid. Binabahagi ko lang sa inyo. Dahil ang lahat ng ito ay pawang para sa atin, mga kapatid. Sa atin ito. Hindi lang ito sa akin. Ito para lahat, mga kapatid. Para sa ikaliligtas ng mga maniniwala at kapahamakan sa mga maniniwala, mga kapatid. Yon yung sinasabi sa banal na kasulatan kanina, yung unang arangkada natin na may paglipol, mga kapatid. Yung mga makasalanan at ang kasalanan ay ang yung kautusan. Yan, kapatid. Yung ikalawa, ang arangkada natin kanina, sinasabi natin na may buhay walang hanggan, mayroon talaga, mga kapatid. Basahin natin ang aklat ng unang Korinto 15:26. Mayroong hindi mamamatay. Sinasabi ko sa inyo, mga kapatid. Narinig ito nung nagtatawa sa akin, pinagtatawanan ako na hindi sila tumatagal sa pagkipag-usap sa maalis sila. Hindi nila nalaman tuloy kung pa yung mga karagdagan na dapat naman para sila ay lubdan, mapaliwanagan, mga kapatid. Ito yung unang Korinto 15:26. Mga kapatid, may mababasa dito ang inyong lingkod at isasama ko kayo, mga kapatid. 15:26. Unang Korinto 15:26. Yan. May sulat nyo na, mga kapatid. Basahin ko na ngayon. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Yan, mga kapatid. Yung kamatayan, yan pala'y kaaway din natin. At yan ay lilipulin ng ating Ama. Tandaan nyo yan. Yung talatang yan. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Ito'y nakasulat sa unang Korinto 15:26. Ngayon, punta na tayo dun sa huling aklat. Punta na tayo dun. Apokalipsis 9:6. Mayroong hindi mamamatay at marami, mga kapatid. Apokalipsis 9:6. Yan, basahin na natin. Apokalipsis 9:6. Naisulat nyo na. Simulan na natin. At sa mga araw na yaon ay hahanapin ng mga tao ang kamatayan. At sa anumang paraan ay hindi nila masusumpungan. At mga gnanasang mamatay at ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Mga kapatid, ano sa palagay mo? Sinasabi ko ba sa inyo ay kasinungalingan o katotohanan? Kaya, mga kapatid, mag-ingat kayo. Sumubaybay sa palatuntunan ito ng ating Ama. Ito hindi sa akin. Ito para sa inyo, mga kapatid. Ito palatuntunan ito. Nabuo ito para sa inyo, sa ikaliligtas ninyo, mga kapatid. At ito'y sa ating Panginoong si Isaw Ama. Ibinigay niya sa atin lahat ito para sa ikaliligtas natin. Makinig kayong mabuti, sumubaybay sa lang na palagi sa palatuntunan ito, mga kapatid. Ang Kapatid Vlog. Nila, mga kapatid, hanggang sa muli.